Hi Gemini! Welcome back sa ating Tagalog reading channel para sa buwan ng April 2024. Current energy check-in to. So, ginawa natin tong reading na to sa ganap na 1:28 PM ng April 28, 2024, Collective Gemini. Ako nga pala si Abby at isa akong intuitive reader. And sa mga new viewers natin, welcome po sa ating Tagalog reading channel. Sa mga current subscribers, maraming salamat sa pagsuporta ng inyong mga monthly Tagalog readings, okay? So, since this is collective reading, remember na hindi to personal, so maaaring mag-resonate sa certain collective group at maaaring hindi mag-resonate sa iba. Okay, so it only means na yung reading na to hindi para sa inyo. So, I might tap into your energy next month. Okay? As simple as that. So, ang gagamitin natin ngayon ay ang Keepers of the Light Oracle card by Kyle Gray. Ito yung mga Ascendant Masters, spiritual beings, and your guides. No? And what did they have to say about you as of this time? Current energy check-in to maaaring mag-resonate onto the next 3 to 6 months. Okay? So, isa-shuffle ko lang muna uli ang mga cards in front of the camera, Gemini, and I'll see you again in few seconds. Okay? Hi again, Gemini. Excuse lang ang nail polish natin kasi kakagawa lang nito pero biglang natanggal, no? So, excuse that. Ililinisin ko na lang yan next time. And then, dapat nagpa-gel ako kasi nahirapan din akong tanggalin ng gel. Sobrang tagal ding matanggal. But anyway, going back to your reading, gagawin na natin ang inyong general life reading as of this current time, April 28, 2024, all the way to the next 3 to 6 months. Kukuha tayo dito ng 7 cards, okay? Are you ready, Gemini? Sa position 1, Gemini, nandyan ang Hilarion, Divine Healing. Okay? Okay. At position 2 naman, Gemini, nandyan si Hope, Love, and Acceptance. At position 3, Gemini, nandyan si Brigid, Inner Strength. At position 4, Gemini, nandyan si Dual Kahul o Dual Kul, Dharma Unfolding. Indian, guide. Okay. At position 5, nandyan naman si, okay, ang cover ng ating deck, Holy Amethyst, Divine Alchemy. So, mapapansin mo, may Divine Healing ka na at meron kang Divine Alchemy. Okay? What does your guide have to say para sa inyo this time? At nandyan si Lord Ganesh, may Indian goddess or deity ka, infinite abundance at position 6. And at the center, no, nandiyan para sa'yo si Commander Ashtar, call to action. Alright, let's begin, no, Gemini. So, sa position 1 mo, Hilarion Divine Healing, ang sabi niya, honor your sensitivity, retreat to recharge and heal, your light can support others. Okay, kailangan ka ng ibang tao, no? As of this time, yun yung kailangan mong i-release. You need to be parang beneficial sa ibang tao. Okay? Whatever it is, sa current situation mo, or current surroundings or connections mo. Okay? Ang sinasabi dito, kailangan ka ng ibang tao. So, kailangan, yung kailangan mo i-release is that maging dependable ka and mas maging reliable ka sa iba. Okay? Kasi, I believe na may kakayahan ka na tulungan ng ibang tao. Okay, but at this point, parang may roadblock right now, no? Kasi ikaw mismo kailangan mo ng healing sa sarili mo. Okay? Kung sa iba, guys, sinasabi na being sensitive is a negative thing, ang sinasabi dito ni Hilarion as a divine healer, no, na is okay. Kasi sometimes, no, there are people na empaths, natural empaths. So, sila, no, madali silang makarelate sa pinagdadaanan ng ibang tao. So, i-honor mo yon, no? Yung ability mo to relate to others, you know, sa sitwasyon nila, sa mga pinagdadaanan nila, is a good thing. But as you relate to them, you help them sa journey nila, sa pag-heal, no? Sometimes, kasi yung energy natatransfer sa atin, no? So, kailangan mo na i-protect yung sarili mo, no? So, in order for you to help other people na absorb yung mga energy nila, kailangan mo rin daw na mag-retreat, okay? Na ilabas tong mga negativity na nakukuha natin sa paligid natin, sa ibang tao, or within ourselves din, kasi mag-accumulate yun over time. Retreat to recharge and heal, no? So, protect yourself as well sa mga
mga na-absorb nating mga negativity, energy, or mga situation na toxic, no? It doesn't have to be your situation, pero parang baka nagiging confident ka nila, no? Labasan ng sama ng loob, kasi napagkakatiwalaan ka nila, but you also have to protect your energy, okay? And make sure lang na nailalabas at naire-release mo yung negativity na yon, okay? Now, at position 2 naman, nandito si Hope, love and acceptance. So, ang sabi ni Hope, love is yours. Recognize the divine worth. Choose loving thoughts. Ito yung kailangan mong pagpatuloy. So, may pagka-empath tayo, no? May pagka-mabait talaga tayo, no? Kasi based doon sa position 1 and position 2 mo. So, at position 2, yung kailangan may pagpatuloy, bigyan mo yung sarili mo ng hope ng renewal, no? Maaaring baka ma-deplete tayo, no? Eventually, no? So, don't think that way. Isipin mo lagi na something positive, okay? Na something good will come out of it. Yun yung hope, di ba? Ang love is yours daw. So, ipagpatuloy mo na i-spread yung napakagandang energy mo ng kakayahan mong magmahal at maging open to accept yung situation at ibang tao. Embracing, kumbaga, diba? Embracing tayo. Kasi kailangan nila, yun yung kailangan may pagpatuloy. Maybe it's also for yourself, love and acceptance, no? Mahalin mo rin ang sarili mo, tanggapin mo yung sarili mo for who you are, at huwag mong titingnan yun in a bad way. Always think na, it's a good way. This is me, I am loved, I am deserves to be loved, you know, these things, no? Yun yung kailangan mo for yourself. Kailangan may pagpatuloy. And yung kailangan mo lang ibigay sa sarili mo at sa ibang tao, nararamdaman ko specifically is that your heart is so full. Marami kang kailangang or naibibigay na pagmamahal sa paligid mo at napakahaba ng pasensya mo, ng understanding mo at ng pangunawa mo sa mga bagay-bagay. Hindi ka basta-basta humuhusga. Yun yung kailangan natin ipagpatuloy, no? Na ating vibration na ibinibigay sa paligid natin, sa ibang tao. Okay? Recognize your divine worth, ang sabi. Okay? Kasi lahat tayo, as spiritual being or yung soul natin, it's divine, no? It's beyond this. We are capable to do great things, no? Na nakaka-contribute sa expansion ng consciousness, ng universe, no? So, choose loving thoughts. Yun kailangan may pagpatuloy. Okay? I-negate mo yung mga bad thoughts na maaaring pumasok o magtangkang pumasok sa isip mo. So, basta remember, continue in the next 3 to 6 months, piliin mo yung mga loving thoughts. Yung magagandang mga thoughts lang, yun na iniisip mo. Okay? Huwag ka pag nakakaisip ka ng negative, mo agad yun, i-counter mo. Okay? Now, at position 3, nandito si Bridget, no, inner strength. Ito yung manifestation. So, sa manifestation mo, no, wag mo iwawala yung interest mo na mag-manifest or i-bring in yung mga dinedesire mo sa reality mo. Wag mo iwawala yung passion mo kasi may willpower ka to do it naman. Kaya mo. So, powerful manifestor ka. So, ang sabi dito, move back to wholeness. Recognize that you have the power. See? So, sometimes, kung magda-doubt ka na baka you cannot make things happen, wag nating isipin yan. Choose loving thoughts, okay? Kasi ikaw ay isang powerful manifestor. Sinasabi na dito, okay? Wag tayong madaling mag-give up. Sa mga bagay na, kunwari, iniisip mo ngayon, gusto ko ng ganitong magkaroon ng bahay, gusto ko magkaroon ng savings, gusto ko maging financially free sa mga pagkakautang, you know, gusto ko maging financially stable, gusto ko maging successful sa career ko, you can make it happen. Okay? Ang sinasabi dito, may power ka to make it happen. So, yung inner strength na yan, nararamdaman mo yan eh. Ako kasi ganun, no? When you desire something, tas ramdam mo yan sa sarili mo na ito yung gusto mong gawin. And, it's just a matter of, wag mo iwawala yung fire. Yung fire na yun, ha? Yung passion na yun sa gusto mo. Okay? Yun yung sinasabi dyan. Huwag mag-give up so easily. Now, at position 4, nandito si Dual Pole. Dharma siya, no? So, Indian, Hinduism, no? Dharma unfolding. Ngayon, sabi niya, no? Remember that you are on a path. Take one step at a time to happiness. So, ito yung external energy, no?
So, right now, sa paligid mo, no, maaari na nasa journey pa tayo, no, work in progress, sa sarili natin or sa mga bagay na ginagawa natin, no, na gusto nating ma-achieve sa buhay natin or sa relationships natin, no, family man yan, sa work, career, business, no, or even sa love, no, nasa journey pa. Yun ang sinasabi dito. External energy mo, no, wala pa. So, ang sinasabi nga, di ba, naalala ko yung quote na focus on the journey, not on the destination. Kasi it will unfold naturally sa'yo, yung destination mo or yung end result na yan. It will unfold naturally. So, mag-focus ka dun sa journey, no? Remember that you are on a path. Take one step at a time, no? Hindi natin kailangan madaling to. Success is not overnight. Ang career didn't happen overnight. Pinaghihirapan yan. So, gawin mo muna yung mga steps para makarating ka or magawa mo para makarating ka dun sa destination na yon, sa goal mo, no? Sa target mo, okay? Slow progress is better than no progress at all. Yun yung sinasabi dito, no? One step at a time to happiness. Hindi natin kailangan madaliin to kasi feeling ko external energies na yan is just the way it is. May journey ka. May process to. So, enjoy mo muna yung journey mo, okay? Kasi, one step at a time to happiness. I-enjoy mo yung experience. Okay? Yun ang sinasabi dito. Kasi hindi mo kontrolado. Sa tamang panahon, darating yung end result. Sa tamang panahon, no, yung panahon, hindi yung time mo, kundi yung time ng universe, kung kailan ibibigay sa'yo yun. So, i-enjoy mo lang. Okay? Think of the present time muna. Okay? Now, at position 5, nandito si Holy Amethyst. Okay? Divine Alchemy. Kaya ang sabi niya, ito yung cover ng Keepers of the Light, no? Move beyond current challenges, focus on what you desire. So, you see, ang sinasabi dito, recognize you have the power, move back to wholeness. Move back to wholeness daw, no? So, if you are broken, ina-encourage ka na mag-heal. Kaya nandiyan si Divine Healing, no? Para mabalik yung interest mo na makapag-manifest ka ng magagandang simula sa buhay mo. Okay, yon. Move back to wholeness and move beyond current challenges, no? Ang kailangan mo ibigay sa sarili mo is malagpasan mo yung mga obstacles na yan. And it requires inner strength, no? Yung inner will mo or power mo na malampasan yung mga obstacle na yan. So, huwag tayong sumuko. Okay? Huwag kang sumuko. Kasi pag lumabas ang Divine Alchemy, sa kailangan may bigay sa sarili mo, may work kang ginagawa and at the same time, tinutulungan ka ng mga guides mo, okay? Move beyond current challenges, tutulungan ka nila, focus on what you desire. Yun ang kailangan mong ibigay sa sarili mo. Focus sa intention mo, sa mga gusto mong i-manifest, sa mga desires mo right now. Ano ba yan? Gusto mo ba ng bagong trabaho? Mag-focus ka ron. Okay? But wag mong madaliin kasi may reminder dito, it will come naturally at the right time. Business ba yan? Wag mong madaliin, may process yan. The universe is helping you na magkatotoo yan, na mangyari yan sa buhay mo. Okay? Basta focus on what you desire. Okay? May power ka to change things. Okay? Is a reminder for you. Now, at position 6, nandiyan na naman ang Hinduism, si Lord Ganesh, infinite abundance, a new beginnings to. So, as good as it gets, infinite abundance ang mga new beginning mo. Abundance maaari to in all forms. Sa family, sa work mo, success, sa career mo or business yan, sa personal relationships mo, or even love life, no? Kung ano man yan. Sinasabi dito, obstacles are being removed. So, in alignment, no? Kasi ang sinasabi dito, yung kailangan may bigay sa sarili mo is malagpasan mo yung mga pagsubok na yan, no? By focusing sa kung ano yung gusto mo. Ano yung roadblock sa gusto mo? Ano yon? Lagpasan mo yon. Let's say, gusto mo na magkaroon ng certification or license. Then, move beyond current challenges. Ano yung mga challenges na nakakahinder or blockage para makuha mo yung mga goals mo? Yun ang i-workout mo. Kailangan ibigay sa sarili mo. Okay? Ngayon, sinabi dito, pag na-workout mo yan, no, obstacles are being removed. Sa new beginnings mo, doon papasok yung mga new beginnings natin, okay? Spiritual support and connections are increasing, so you are being aided ng mga guides mo. Whatever it is na belief system mo, kung ano yung ginagawa mo, tinutulungan ka nila. Okay, it's a sign. New beginnings mo, it will be more, parang hindi ikaw lang against the world, no? Tinutulungan ka, hindi ka mag-isa on this journey, no? Yung Dharma unfolding na yan. Ngayon, at the center, nandiyan si Commander Ashtar, call to action. Take charge, lead by example, walk your talk. Okay, so it's not enough na nagde-desire ka na may intention ka, you put it out there, pero ano yung ginagawa mo? It's about time daw, you have to do something about it. Call to action.
leader nga, Commander Ashtar, no? So, ikaw mismo as ang mag-i-initiate. Take charge eh. Lead by example. Ikaw ang leader. So, you wanna do something para sa sarili mo na makakabuti. Ano yung kailangan maggawin? Hindi mo kailangan i-depend yung buhay natin kung saan papatungo sa ibang tao. Okay? Ikaw mismo, owe up to it. Be more responsible. Be a leader. Ikaw hawak natin ang buhay natin. Tayo magde-decide kung saang destination tayo patutungo. Maraming options. May free will tayo. But it's up to you. Okay, what will make you happy? Kasi mayroon dito, take one step at a time to happiness. Okay? Now, hindi natin kailangan madaliin, pero it's a matter of like parang we're praying, we're manifesting, we're journaling, no? Napaka-spiritual nating tao, but at the same time, the universe will help you. Will help you, no? If you do something, no? Magko-conspire sila. Okay, along with your actions, the stars will align for you. Pero, wag mong kakalimutan yung inner or the work, no? Physical work that you have to do. Okay? So, sana, nag-resonate to sa inyo, no? Gemini. And, if it doesn't, maybe I'll tap into your energy next time. I'll see you guys on your next month reading. Take care, Gemini. God bless. Mahal ko kayo. Bye-bye.